Anong latest mga kababayan? Iyato, BP Inday, Sara Duterte at General Torre. Muling nagkaharap mga kababayan. Iyato, panoorin natin. Ano gusto niyo mo? Request. Basahin ko pa to? Yes, yung patient. I know. Hindi ko na rin alam bakit ganito na. Yun. Sagutin mo yan, General. So may assisting physician. Ay, gusto lang na pala. Ganun talaga. May facility. Kinlose nila sir. Kinlose. Nasa loob si General Bato na mga kabayan. No? Nag-decide siya. Yung ambulance yun. Deadline. Nag-decide siya on her own. Pwede mo kami mag-request ng cameras. Ano daw? Pasukin ng general yung mga cameras. Cameras. Gusto mo? Palapitin ng mga Palapitin. media? Opo. Sige. Lapit na. Go na. Go, go, go. Double time, double time. Ding! I-release mo, media. Release, 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 release. Go. Go na, sabi ni General. Lapit na. Si General lang nagsabi. Ay, ayaw ng hospital. Hindi Ayaw ng na, hospital. hanggang dyan lang naman yung camera eh. Ayaw ng hospital. Hanggang dyan lang sa inyo. Huwag nyo lang i-block yung side ng camera. Alis na lang dito ang mga kwan para makita na Para kami. makita ng camera. Clear natin to yung para makita ng camera. Talaga ni Anton Lopez Kabayan. Yun, no? Di natin alam kung nakatulong ba yan sila kabayan. Pati na rin si BP Inday, no? Iko po. Grabe. Hindi ka na-trauma ata yan si Anton Lopez Kabayan eh. Next, huwag mong papaiwan kay BP Inday Kabayan. Yeah. Veteran. Considering that as requested, Attorney Soraya Lopez has been examined by the physicians and cleared in the St. Luke's Medical Center, Quezon City. You are directed to transfer Attorney Lopez to the Veterans Memorial Medical Center, Quezon City. Ma'am, si VP, and anybody of your choice. May text tayo galing kay SILG Remulla. Ma'am, ang sabi ni SILG Remulla, Yan din ang sabi niyo, tapos kinuha niyo ako kanina, dadalhin niyo ako sa correctional. ma'am, hindi ma'am, tapos na yun. Totoo. To General Nick Torre from the SILG John B. Remulla, transfer of Attorney Zuleika Lopez to Veterans Memorial Center. Dear General Torre, as verbally agreed upon, the transfer of Attorney Lopez to the Veterans Memorial Hospital shall be complied with respect to the House directive to transfer her. Please accord all security measures necessary to ensure her safety. Furthermore, please allow the untethered access of her personal physicians during her confinement. The attorney will also be accorded full visiting rights of the following people: Senator Bato de la Rosa, Senator Amy Marcos, Vice President Sara Duterte. Please be advised that all pertinent hospital safety guidelines should be followed, as well as hospital policies on visitation practices. For strict and immediate compliance, signed, SILG, John B. Remulla. Ma'am, assurance yun. I don't live in your assurance anymore. That's what they told me in the house. And look where it brought me. Dito, maraming witness, maraming witness. Dito naman si, sasakay ka naman mo sa sasakyan ni Pumayag sila VP. sa media, pumayag sila kay Senator Bato. Ma'am, sasakay po Pumayag kayo. sila sa akin.
Sasakay po kayo sa sasakyan ni VP. Kasama niyo po si VP sa sasakyan. She will be transporting you to Veterans Memorial Center. Hindi ka naman iiwanan ni VP, ma'am. Sure yan, Nick, di ba? Yes, promise. Of course. Andiyan naman si VP. They are just in one car. Okay, ma'am? Padaan mo na, padaan na. Padaan na, padaan na. Grabing trauma yan mga kababayan, no, na nararanasan ngayon VP, baka ma'am, paano ma'am? ni Attorney Lopez. Panigurado mga kabayan sa hindi sumusuporta kay BP Inday, panigurado sasabihin talaga niya na di ba, drama-drama lang yan, ganun-ganun, di ba kabayan? Klarong-klaro na yun. Di ba? Sa mga bayaran na yan mga kabayan. Di ba? Na sabi daw nung iba mga kabayan na nakulong, eh yun na maggagawa na daw ng ano mga kabayan ng sakit. Naku po, Diyos mio, marimar kayo. Buti hindi sana nyo maranasan tong ganitong pangyayari kay Atty. Lopez, di ba? Drama pa ba rin yan kabayan? Di ba? Bagay yun ay. Oh. Nakalhook na. Tapos ngayon kabayan, ukol sa sinasabi ni BP Inday, di ba na klarong-klaro sa sinasabi kaninang madaling araw ni BP Inday na kung siya ay machuchugi daw mga kababayan, panigurado yang si Romualdez, PBBM at Liza Marcos ay paniguradong tsugi rin mga kabayan. Di ba? At tila pinapalabas ng media ngayon kabayan na yung threat talaga ay nanggaling kay BP Inday. Naku po, di ba? Na sinasabi na isang malaking threat. Ang sinasabi ni BP Inday kasi na kung machuchugi siya ay panigurado may re-rest back para sa kanya. Di ba? So meaning mga kababayan, si BP Inday ay may isang malaking threat din sa kanyang buhay. So yun dapat ang ipapalabas ng mga bayarang media kabayan. Di ba? Tila headlines lang ngayon yung sinasabi ni BP Inday na may hitman daw na gustong chuchugi sa presidente. Di ba? Klarong-klaro yung sinasabi ni BP Inday kapag siya ang unang matsugi kabayan ay panigurado. Oh. Di ba? Dapat kumpletuhin nyo yung balita nyo dyan. Mga bayarang media, di ba kabayan? Yun yung pinapalabas nila ngayon kabayan. Di ba? Tingnan nyo yan si Madam BP Inday, wala pa yung tulog kabayan. Kahapon pa yan. Di ba? Pero grabe yung suporta niya sa kanyang chief of staff kabayan. Talagang hindi niya pinabayaan. Yun no? Di ba? Anong masasabi niyo kabayan? At huwag natin kalimutang suportahan mga kabayan yung advokasya talaga ni BP Inday, di ba? Na sinasabi niya na ngayon na wala na raw batas kabayan. Ako po. Sobrang nakakalungkot, di ba? Yung mga ibinulgar niya kagabi kabayan. Di ba? Na may isa dyan na gustong atat or
Paano ba to sabihin, kabayan? Atat na maging pangulo na. Di ba? Itong si Mr. Speaker, di umano? Grabe mga kabayan, no? Di ba? At yung isang pulis pa, kanina mga kabayan, muntik pang masarhan. Di ba? Si BP Inday. Sa likod ng ambulansya, kabayan. Kita nyo yun? Di ba? Buti na lang may nakasalo. Kung hindi, naku po. Grabe. Sobrang nakakaano na mga kababayan, di ba? Antabayan na natin ngayong araw na ito kung ano pa ang susunod na mga pangyayari, kabayan. Kasi hindi na ito ay normal, kabayan, di ba? Ito na ata yung simula eh.